here we have the Rizal's life, family, childhood, and early education. So, ito, pinapakita lang kung ano daw yung descent ni Rizal. So, meron tayong Chinese, Japanese, and German. So, dito sinabi na yung Rizal Mercado family is galing sila sa family of mixed races. So, Japanese, Spanish, Malay, and Negrito. So, sa paternal side, ang great-great-grandfather ni Rizal is si Dominico Lanco, which is a full-blooded Chinese. And nag-adapt sila ng apelidong Mercado na ang ibig sabihin ay market. So, dahil naman sa surname decree na ginawa ni Narciso Claveria E. Saldua na Governor General is inadapt nila yung apelyido na Rizal, which means green fields ata. O galing yun sa may Book of Surnames or Catalogo Alphabetico de Apellidos. So sa maternal side naman, ang great-grandfather ni Rizal ay si Manuel de Quintos. So, galing siya sa Lingayen, Pangasinan at pinakasalan niya si Regina Oisway, isang babae na galing sa Japanese ancestry. So, dito makikita natin si Domingo Lamco na nasa pinakataas kasi nga siya yung great-great-grandfather ni Rizal. And dito naman sa kabilang side, makikita natin si Manuel de Quintos na great-grandfather ni Rizal. So, ito yung family tree nila Rizal. So, yung tatay niya si Don Francisco Mercado Rizal and yung nanay niya na si Doña Teodora Alonso Realonda. So, kaya pala letter S yung spelling niyan is because galing yan sa word na Alfonso. And yung word na yun is from Spanish and Portuguese. Kaya lang naging Zay yan sa mga written na names na ngayon is dahil sa sinakop nga tayo ng Amerika. Therefore, yung S is naging Zay. So, yung panganay nila is si Saturnina Rizal, si Pasiano Rizal, si Narcisa Rizal, si Olympia Rizal, si Lucia Rizal, si Maria Rizal, si Jose Rizal, si Concepcion, si Josefa, si Trinidad, at si Soledad. So, ito naman is si Don Francisco Mercado. Siya yung tatay ni Rizal. Pinanganak siya sa Binyan, Laguna. Inadapt nila yung Rizal na surname noong 1849 dahil nga sa Claveria Decree. Nakagawa siya ng successful business niya in agriculture sa Calamba, Laguna at naging kabeza de barangay siya. So, ito naman yung mama ni Rizal, si Doña Teodora Alonso Realonda. Pinanganak siya sa Santa Cruz, Manila, and kilala siya bilang disciplinarian and hardworking mother. Kaya pinush niya talaga si Rizal na mag-aral, and so is yung mga kapatid ni Rizal. And very strict daw siya, and ayaw niya daw ng parang sisirain yung name nila sa family. So, siya daw yung naging inspiration ni Rizal na mag-take na medicine course kasi meron siyang cataract. And siya yung first teacher ni Rizal. Nag-start sila mag-aral ng poetry hanggang sa natutunan si Rizal na magsulat ng mga literature. So, ito naman si Saturnina Rizal, June 4, 1850, September 14 to 1913, pinanganak siya sa Calamba City, Laguna. Ang palayaw niya ay Neneng and siya yung second mother ni Rizal.
Ang asawa niya ay si Manuel T. Hidalgo and meron siyang 5 anak na si Alfredo, si Adela, Abelardo, Amelia, and Augusto. So, si Saturnina, isa siya sa mga sumali sa KKK din. So, ito naman si Pasiano Rizal, May 7, 1851, April 13, 1930. So, pinanganak siya sa Calamba, Laguna din, and ang nickname niya ay Shano. Namatay siya dahil sa tuberculosis and ang occupation niya dati ay Revolutionary General, farmer, pero pag sinabing farmer, sila yung farm owner daw, patriot and supporter. So, ang napangasawa niya ay si Severina Rizal and isa lang ang anak nila which is si Emiliana Rizal. So, si Pasiano Rizal, siya yung nag-udyok kay Rizal para maging reformist. Dinala niya si Rizal sa pagpatay nung Gormburza. And, isa siya sa mga first supporter talaga ni Rizal. There was a time daw na nag-send siya ng 327 ata or 357 na money abroad kay Rizal para he can keep writing his works. So, next, we have Narcisa Rizal, October 29, 1852, June 24, 1939. So, tinatawag din siyang Doña Sisa and asawa niya si Antonio Manapat and gifted musician siya and teacher. So, ito naman si Olympia Rizal, 1855 to 1887. Ang asawa niya ay si Silvestre Ubaldo. And siya yung trusted confidant ni Rizal. Sa kanya nalapit si Rizal when it comes to emotional support, advices, ganyan. Shared family updates. And isa din siya sa mga nagpadala kay Rizal ng pera nung nasa abroad siya para na he can keep writing, ganun. So, ito naman si Lucia Rizal. Asawa niya si Matriano Herbosa. And nung namatay si Matriano, nag-refuse yung Catholic Church na bigyan siya ng proper Catholic burial. Kasi nga, brother-in-law siya ni Jose Rizal. And parang sobrang close daw nila. So, ito naman si Maria Rizal. Ang asawa niya ay si Daniel Faustino Cruz. And siya lang yung nag-iisang kapatid ni Rizal na sinabihan niya ng plano niya na pakasalan si Josephine Bracken. Kaso, kasi tutol kasi yung Catholic Church noon. Tapos sinabihan nila si Rizal na bawiin mo lahat ng sinabi mo, tas dun lang namin kayo hayaang magpakasal. Ito naman si Jose Rizal. Siya yung pang-7th sa 11 na siblings and yung family nila is 13 members. So, si Jose Rizal isa pinanganak noong June 19, 1861 and namatay siya noong December 30, 1896. Ang palayaw ni Rizal ay Pepe or Pipito. Ang palayaw na Pepe ay nanggaling galing sa saint. Kasi yung saint na yun is tinatawag siyang PP or Pater Putativus or Putative Father. So, ang full name ni Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Ang Jose ay nanggaling sa Joseph de Baptist. Ang Protasio ay nanggaling kay Saint Gervasio Protasio. Ang apelido na Rizal ay inadapt nila nung 1840. Ang apelido na Mercado ay ang bibig sabihin ay market. Ang E ay end,
ginagamit pang connect ng father's surname sa mother's surname. Before, nauna kasi yung sa father. So, yung Alonso is syempre sa side ng mama niya, spelled with an S, and yung Rhea Alonda is inadapt ng family ng mama niya nung Claveria Decree. So, nakasulat din dito na si Rizal is nag-aral din siya daw sa Colegio de San Jose, Binyan, Laguna. Tapos, si Pepe ay pinatay sa Bagong Bayan known as Luneta Park. And in-execute siya ng Spanish firing squad. Pero daw, mga Pilipino daw talaga yung bumaril kay Rizal. Kasi, ang nangyari is, if hindi babaril ng mga Pilipino si Rizal, babarilin siya ng mga Spanish. So, ang nangyari is hindi naman talaga daw sa likod binaril si Rizal, kundi sa harap ng mga kapwa niya Pilipino. So, next is si Concepcion Rizal, 1862 to 1865. Si Concha, namatay siya nung 3 years old siya. Siya yung most loved sister ni Rizal. Si Rizal is like parang iyak nung namatay siya. So, siya yung first sorrow ni Rizal. So, si Josefa naman, known as Panggoy, may epilepsy siya. Namatay siya as a spinster or walang asawa. Loyal supporter siya ni Rizal, lahat ng advocacies, and naging member siya ng Katipunan's Women's Chapter. Isa siya sa mga 29 na original women na kasali doon, kasama ni Gregoria de Jesus at ng wife ni Andres Bonifacio. So, ito naman si Trinidad Rizal. Siya yung crucial custodian ng final poem ni Rizal na Multimo Adios or My Last Farewell. Yung final visit daw is December 29, 1896. Binigay daw ni Jose Rizal yung lamp sa kanya. And sa lamp na yon, sinabi niya na there is something inside. Sinabi niya yon in English kasi magaling sila mag-English ni Soledad. And para daw hindi malaman ng Spanish kung ano yung sinasabi nila. So, found the first Masonic lodge for women in the Philippines. Yung Masonic is, or sa Masonry, is parang mga frat ata. Ito naman si Soledad Rizal, 1870 to 1929. So, ang nickname niya ay Choleng. Secretly, nagpakasal siya kay Pantaleon Quintero nang walang consent ng family nila. Therefore, pinalayas siya sa family nila. Kasi syempre, very important nga kay Doña Teodora Alonso Realonda yung name ng family nila. And dignity. So, naging teacher siya and siya daw yung best educated sa mga kapatid ni Rizal na babae. So, admired siya ni Rizal because of her profession and tinatawag siya ni Rizal na pride. Pride ni Rizal daw siya. And sinabihan daw siya ni Rizal na magturo ng mabuti. So, sa Rizal's childhood days, nung pinanganak si Rizal, very frail daw siya. Very frail and sickly and undersized child. Even though malaki yung ulo niya, nung binabtize siya nung June 22, 1861, sinabi nung father, Rufino Colliantes, malaki yung ulo nito, matalino to. Kahit na malaki yung ulo niya lang yon, mapayat si Rizal na bata. Yung naging ninong pala ni Rizal or godfather is si Father Casañas Pedro.
And ito is, nung bata siya, lagi daw nagpe-play si Rizal sa garden. And kapag hapon na, napunta siya sa nipa nila or kubo. Ang pet name ni Rizal ay Usman. Considered daw si Usman as a black dog. Noong June 6, 1868, pumunta daw si Rizal at yung papa niya sa Antipolo. Sumakay sila ng bangka. And si Rizal daw is nakatitig lang siya sa lake kasi nga daw maganda yung lake. Bakit sila pupunta ng Antipolo? Kasi si Theodora, nag-take siya ng vow na pilgrimage. Or ibig sabihin nun is parang magde-devotion ka. Parang every year pupunta ka sa ganito para magpasalamat. Pumupunta sila sa Shrine of Virgin in Antipolo kasi siya yung parang saint of successful delivery. So, the story of the moth and the flame. So, dito daw, bored daw si Rizal, ayaw niya magbasa. Kaya sinigawan siya ng mama niya. And nagkwento yung mama niya about sa gamo-gamo. So, yung gamo-gamo, syempre, nagbabasa sila. Syempre, may lamp sa harap nila. And may gamo-gamo doon. So, kinanta ng mama niya, yung gamo-gamo daw, gusto ng light. And yung gamo-gamo, parang nami-mistake niya yung fire, yung flame, sa light. Syempre, hindi naman alam ng gamo-gamo na fire yon. Hindi niya malalaman hanggat hindi niya susubukan. And kapag sinubukan ng gamo-gamo na lumapit sa fire, mamamatay siya. So, doon is parang sinabihan din daw kasi si Rizal ng mama niya na wag mag-fight sa government. Or sundin yung mga gusto ng mama niya, ganyan. Pero si Rizal, matigas yung ulo niya. Nag-ano siya. Siyempre, sinuway niya yung mama niya. Trinay niya mag-go sa flame katulad ng moth. And yun, namatay siya. So, here we have Rizal's childhood days. So, si Rizal is meron na talaga siyang God-given talents sa arts. Marunong siya mag-draw ng sketches, ng pictures, nagka-carve siya ng animal out of wood and people. And 5 years pa lang si Rizal is nagdo-drawing na siya with his pencil and nagmo-mold na siya ng wax or clay. So, dito is the prodigy of the pen. Sa aking mga kababata, yung important dito is yung ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. So, ang sinabi dito, hindi naman pala to sulat ni Rizal. Isa lang daw sa mga allegations sa kanya. Hindi daw to sulat ni Rizal kasi patay na daw si Rizal nung nirelease niya to. And, letter K yung mga ginagamit dito. Dati, letter C. So, imposible daw na kay Rizal to. So, isa sa mga allegations kay Rizal is si Rizal daw yung nag-invento ng champurrado, which is natapon daw niya yung chocolate niya sa kanin, ganun. Which is hindi rin totoo. And yung tsinelas daw, nalaglag daw yung tsinelas ni Rizal sa ilog. And sinama niya daw yung isa para daw pair pag nahanap. And magagamit siya, ganun. Hindi rin totoo yun, So, here we have the private tutors of Rizal. Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua, and si Leon Monroy, which is a classmate of Rizal's father. So, sa first taste of injustice, dito kasi, merong kapatid si Doña Teodora, si Jose Alberto. So, si Jose Alberto, galing siyang Europa. Meron siyang asawa, Teodora din yung name. So, si Teodora, na asawa ni Don Alberto, nag-cheat siya sa kanya with a Guardia Civil. So, nalaman yun ni Don Jose Alberto. And lumapit siya kay Doña Teodora Alonso. Nag-confine siya sa kanya ng mga
problems niya, humingi siya ng advice. And parang lagi daw napunta doon si Don Jose. And akala ng asawa ni Don Jose na si Teodora is naloko siya ng asawa niya and lalasunin niya siya. So, nung nagbigay ng food si Doña Teodora, pinakain niya daw yun sa aso, tapos namatay daw yung aso. Pero allegedly, hindi naman daw yun totoo. Pero, as a punishment, pinaglakad si Doña Teodora Alonso from Calamba to Santa Cruz, which is 50 kilometers away from each other. Yung mga naging attorney niya is si Francisco de Maycardia, si Manuel Marzan, and pinakawalan lang siya after 2.5 years nung dahil kay Soledad. So, ito yung early education ni Rizal. School of Dr. Jose Rizal Site and Museum. So, nung bata pa lang si Rizal, syempre mapayat nga siya, ganyan. So, nung pumasok siya sa school, binubully siya. Nung yung una niyang nakasuntukan is si Pedro. Naisip kasi ni Pedro, parang na-trigger sila sa kanya kasi nung pumasok si Rizal, tinanong siya ng teacher nila na, "Do you speak Spanish?" Sabi niya, "A little, ma'am." "Do you speak Latin?" Sabi niya, "A little, ma'am." And yun, parang na-trigger sila kasi nga matalino si Rizal. And binuli nila si Rizal. Si Pedro, inaya siya ni Rizal na magsuntukan kasi bully siya eh. Tapos nanalo si Rizal dahil kay Tio Manuel. Si Tio Manuel yung nagturo kay Rizal ng mga athletic things katulad ng wrestling. And then after ng school, niyaya naman siya ni Andres Salandanan na magburong braso or mag-arm wrestling. Dito naman, natalo na si Rizal. And muntik pa daw mabaldog si bakla. So, sa Ateneo Municipal, bago makapasok si Rizal sa Ateneo is nung June 10, 1872, sa Colegio de San Juan de Letran muna siya. Si Father Magin Fernandez, college registrar, siya yung nag-register kay Rizal sa Ateneo Municipal. So, in-register niya siya sa name na Jose Rizal. So, ang kinake daw ni Rizal na course is Bachelor in Artes. And yung Ateneo daw is best secondary school. Every time daw is kailangan nilang makinig ng masses in the morning bago mag-start yung class. So, meron siyang dalawang competing empires, Roman and Carthaginians. So, yung Roman Empire, sila yung mga dorm or boarding students sa Ateneo. Yung Carthaginians naman, yun yung mga non-boarding. So, ito daw yung sinabi ni Rizal, "I have always loved my poor country and I am sure that I shall love her until death. If by any chance men are just unjust to me, and I shall enjoy the happy life contented in the thought that all I have suffered, my past, my present, and my future, my life, my love, my pleasures, I have sacrificed all of these for love of her. Happen what may, I shall die blessing her and desiring the dawn of her redemption." Yun lang, wala naman na akong idadagdag. Bye-bye! Pa pala akong idadagdag.
So, ito yung mga sinulat ni Rizal habang nasa Ateneo siya. Mi primera inspirasyon, my first inspiration. Sinulat yun ni Rizal para sa kanyang mama nung nasa kulungan yon. So, ito yon. Mi primera inspirasyon. Pangalawa namang sinulat ni Rizal is yung An recuerdo de mi pueblo. Demi nakalagay dito sa sulat ni Ma'am eh. Pero dito nakalagay mi pueblo. Ang ibig sabihin daw nito is in memory of my town, which is Calamba, Laguna. Yung last naman na sinulat ni Rizal is Al Niño Jesus. So, ito naman, ang ibig sabihin nito is to the child Jesus. Sinulat naman to ni Rizal para makita yung Catholic belief niya. So, ang inspiration daw ni Rizal sa mga pagsulat nito is si Uncle Tom Scavin. Sinulat ni Harriet Beecher Stowe. Yan. Stowe pala yun, hindi stone. Sinulat kasi ni Ma'am sa board, stone. Ayun. Bye-bye!